dito sa BDO, cash and carry, try natin mag-deposit. So, kailangan mo nating mag-withdraw para sa pera natin, pambayad. So, waiting for my turn. I have the transaction. So, we're done paying our first month down payment. Mas gusto ko na sa bank kasi gusto ko merong deposit slip. Kaya mas pinili namin yung i-deposit na lang. Mag-deposit rekta sa bank ko. So, hello everyone. Ayun nga, kahapon, nagbayad na kami ng aming first down payment para sa bahay na kinuha namin sa Next Asia San Pablo. So, actually, marami naman talagang mode of payment kung tutuusin mo sa pagbabayad ng down payment. Pwedeng i-bank transfer mo na lang dun sa mga bank accounts na meron sila. Yun nga lang, since nagtatrabaho din ako sa bangko, syempre, mas prefer ko na mag-over the counter sa bank kasi gusto kong may deposit slip. Pwede kasi na magbayad kami dun sa mismong head office ng Next Asia sa Alabang. Ang problema ay close sila ng Saturday. Saturday lang kami available kasi syempre may work kami ng Mondays to Fridays. So, ang nangyari, nag-walk-in nga kami dyan sa BDO sa cash and carry. Kasi kapag Saturdays naman, open naman yung mga BDO bank kapag allocated sila sa mga malls. So, ayun. So, since bayad na kami dun sa first down payment, first month ng down payment, so, nabanggit ko naman dun sa previous vlog ko nga, dito sa aming bahay sa Riena to, na 3 months namin babayaran yung 58,000 plus. So, ang next payment na namin talaga, ang payment talaga namin dapat ay sa August 6 pa. Pero, syempre, ayaw namin mag-incur ng late payment charge kung malilate man kami ng payment. And then, yun nga yung available na day namin na Saturday, kaya nagbayad na kami in advance. So, yung magiging next payment naman namin ay sa September 6 na. Ngayon, i-discuss ko naman yung mga requirements kapag ka nag-a-apply ng housing loan sa Pag-ibig. Yung i-discuss ko ngayon more on sa as employed. Kasi, since employed yung asawa ko, sa kanya kasi namin ipapangalan tong loan. So, yung mga requirements ng employed, yung madi-discuss ko. Ipa-flash ko naman yung dito sa screen para makita nyo rin. So, yung una, yung Pag-ibig virtual account, screenshot of regular saving, housing loan, calamity loan, multipurpose loan. So, ang ginawa lang dito ng asawa ko ay nag-online lang siya sa Pag-ibig. Pangalawa, Pag-ibig mid number. So, kung meron naman na kayo number, ay yung MDF, if I'm not mistaken, ayun yun. O kaya kung meron kayong Pag-ibig ID, nakalagay naman yung number nyo doon. Then, yung pangatlo, proof of billing or barangay certificate. Kapag meron kayong mga Meralco bill, ayun, pwede yun. Ang water bill, hindi ako sure kung kasama yun. Yung mga billing statement or account statement mo ng, siguro na mga internet na nakapangalan sa'yo, basta kita yung address, ayun, pwede yun. Sa case namin, ang gagawin na lang ng asawa ko ay kukuha siya ng barangay certificate. Okay, next, latest original certificate of employment and compensation with company letterhead, syempre original copy. So, ito naman, since employed ka, makaka-request ka nito sa HR. And make sure na kasama yung compensation kasi doon nila i-base yun yung sa gross income mo. Yun nga pala, singit ko rin, kapag mag-a-avail kayo ng housing loan, yung i-required income nila is parang times 3 nung magiging monthly amortization mo. In our case, parang yung magiging monthly amortization kasi namin is 3,300 plus ganyan. So, more or less dapat ay mga 10K yung income na, yung pasok na income. In 30 years yun. Next is yung latest 3 months payslip. So, ito, syempre, makakakuha ka rin naman. Kapag nagtatrabaho ka, makakakuha rin ng payslip mo. And yung iba, binibigay naman talaga yung payslip. Mas maganda lang yung mga detailed na payslip talaga. Yung nakalagay na yung mga tax mo, yung mga deductions mo. Meron kasing payslip na basta parang simpleng slip lang, diba? So, mas maganda yung detailed na. Next is yung latest 2 years ITR.
BIR Form 2316. Binibigay din naman to yearly ng mga company sa mga empleyado nila. HR or employer valid contact details for credit investigation. Contact number and email address ng company mo. 1x1 picture. 4 copies, white background, original copy. Siyempre, papasa ka ng 1x1 picture kasi didikit yun dun sa pinaka-docs na isa-sign mo. May form doon na kailangan nakadikit yung picture mo. Marriage certificate if married, NSO, PSA, or local civil registrar is accepted. So, ayun. Kami, meron naman kaming PSA. Nakakuha na ako ng marriage contract namin. So, syempre, kung single ka naman, hindi mo na yung kailangan. Birth certificate, NSO, PSA, ayan, meron naman. Kung wala ka naman, kuha ka lang, diba? Alam ko, marami na sa mga SM, yung mga service centers, pwede kang kumuha doon. Kami, malapit kami dito sa PSA sa Pasay, so pwede rin kami kumuha doon. Pero may kopya naman kasi kami, kaya hindi na namin to problem. Senomar, actually, nakalagay dito is Senomar is if married. So, hindi ka naman makakapagbigay ng Senomar kung married ka. Kasi certificate of no marriage kapag single ka. So, I think it's pag single. Photocopy of 2 valid IDs with 3 specimen signature. So, ito, yung mga valid government-issued IDs. SS, postal, PRC, voters, driver's license, passport. Yan, mga valid ID. And then, dapat 3 specimen, signatures, original, yung signature mo. And then, photocopy of spouse, kapag syempre married ka, na valid ID din ng spouse mo. And then, verified BIR 1904 form or TIN verification slip. Itong 1904 form, hindi ako sure masyado kung kay developer ba manggagaling yung form. Kasi parang nung pumunta kami last time, may nakita akong 1904 na form sa kanila. So, ito i-clear pa namin to sa kanila kung sila na ba yung mag-verify nito or kami. Pero may nakalagay din kasi natin verification slip. Alam ko pwede rin tong i-online. So, same din kung may asawa ka, kailangan din siya. So, ayun yung mga requirements na naka-indicate dito sa binigay sa amin sa for employed. So, kapag ka naman mga OFW, ang alam ko, syempre yung contract nila. And kung nasa ibang bansa sila, kailangan niya ng mga consularized SPA, Special Power of Attorney. Kapag ka naman mga, and then yung mga basic requirements, ayun din. Kumbaga, ayun yung magiging pagkakaiba. Kapag naman may mga business ka, syempre yung mga permits mo, bank statement of account, alam ko, parang ay hinihingi din yun. Mga DTI at saka ITR mo rin. Tama. Yung sa BIR mo rin, ang mga sinasubmit. So, yung submission ng requirements, guys, ang binigay sa amin is 30 days upon reservation. So, nagpa-reserve kami is July 6. Pero, ang ginawa namin ngayon, nagpasa na yung asawa ko ng mga scan copies dun sa agent namin. At least ma-forward. Kasi hindi naman kami agad-agad makakauwi sa San Pablo, Laguna para magpasa ng mga requirements. Since may work nga kami dito sa Makati. So, ang gagawin namin sa August pag-uwi namin, dala na namin yung lahat ng mga kailangang requirements. And then, dun din magsasay na kami nung mga documents na ipapasok sa pag-ibig. Makapal din yun na isasay namin mag-asawa. So, isasabay na lang namin siya pagpapasa ng mga requirements. So, ayun. So far, ayun lang muna yung i-share ko sa inyo. Yung aming first down payment. And then, ito nga regarding sa mga requirements. So, pagpapasa namin ng requirements, pag-uwi namin, ayun, i-share ko yun sa inyo. And then, yung pagsasay namin ng mga documents. So, ayun lang. Sana subaybayan nyo yung aming bahay serye kasi nga i-film ko, kumbaga ito document ko yung lahat ng magiging yung application namin, ganyan, and then kung lahat nga ng pagdadaanan namin, pagpaprocess sa pag-avail namin ng rent to own house. Thank you!